kaibigan! Welcome to my channel, #Team Jem Official. So narito na naman po tayo for our spiritual weekly spiritual health. So narito po ang ating mabuting balita ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya at bago pa lang mananampalataya at magiging mananampalataya. Ito pong ating spiritual health ay hindi lang po ito kapakinabangan ngayon sa buhay natin, bagkus ito po ay kapakinabangang higit sa darating na panahon. Kasi kung tayo po ay lumalalim sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon at pagkilala natin sa Kanya, doon po tayo nagkakaroon ng tindi at malalim na pananalig at pananampalataya para sa Kanya at para sa kaligtasan ng ating kaluluwa o souls pagdating ng paghahari niya at pagkuha niya sa atin. So, hindi po accidentally na mapanood mo ito o hindi po accidentally na kumapyaw ito, marinig mo. Ito po ay itinalaga para malaman natin kung ano ang balak at kung ano ang katuwiran ng Panginoon para sa kanyang mga tao o para sa kanyang mga pinili. So, ang topic po natin ngayong gabi ay paano itinuring ng Diyos ang tao na matuwid. So, paano itinuring ng Diyos tayong tao na matuwid. Kung tao ka, makinig ka. So, isipin natin si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman bilang halimbawa sa topic na ito ngayong gabi. So, bago po tayo magpatuloy, magdasal muna po tayo para sa gabay at patnubay ng Espiritu. Panginoong Banal, maraming salamat po sa iyong pagbibigay ng panibagong pagkakataon upang kami ay magsalo, makapanood at makapakinig ng iyong balita, magandang balita na ituturing ngayong gabi para po sa aming kaalaman at paglalim ng aming pananampalataya at pagpanalig sa inyo. Panginoon, lahat po ng ito ay hindi mapangyayari kung ang salita mo ay hindi namin maihahayag at hindi namin malalaman ang inyong kalooban. Panginoong Banal, maraming salamat po dahil binigyan niyo na naman po kami ng isang bagong linggo na kami ay buhay, higit sa lahat malakas at higit sa lahat buo ang aming tenga upang makinig sa iyo. Magsilbi nawa, Panginoon, ang inyong channel ay maging vessels para marinig, Panginoon, ng aking mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak at katrabaho, ang inyong pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng natatangi naming tagapagligtas at walang katulad na si Jesucristo. Sa pangalan mo, lahat pong ito ay posible sa awa at banal na Espiritu na magagabay sa amin hanggang sa katapusan ng inyong magandang balita. Salamat, Panginoon, at sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat. Amen. So, saints, mga kaibigan, mga kapanalig, kasamahan sa trabaho, kaibigan, kamag-anak, kapatid, at katrabaho, at yung 150 po na subscribers natin na makapakinig nito, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos na laging gagabay sa inyo at laging magpapaalala sa inyo ng kabutihan niya. So maraming salamat po sa pag-subscribe, hindi po sa akin, bagkus sa Panginoon, dahil ako po ay ginawa lang niyang tagaganap, servant para sa kanyang kingdom. Salamat, Panginoon, at salamat pagpalain mo ang mga taong nag-subscribe sa iyong channel. So, ang ating topic po ngayong gabi ay paano itinuring ng Diyos ang tao na matuwid. So, mga kaibigan, isipin po natin si Abraham, ang Hudyo, ang ama ng mga Hudyo sa laman bilang halimbawa. Tama po? So, babasahin po natin in Genesis chapter 15 verse 1 through 6. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Abraham sa isang pangitain. Nagsabi, "Huwag kang matakot,
Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong malaking gantimpala. At sinabi ni Abram, Panginoong Diyos, ano ang ibibigay mo sa akin yamang ako'y walang anak? At ang katiwala ng aking bahay ay itong si Eliezer ng Damasco. At sinabi ni Abram, narito sa akin ay hindi nagbigay ng binhi. At sinabi ni Abram, narito sa akin ay hindi nagbigay ng binhi. At narito ang isang ipinanganak sa aking bahay, ang aking tagapagmana. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, na nagsasabi, ito ay hindi magiging iyong tagapagmana, ngunit siya na lalabas sa iyong mga bituka ay magiging iyong tagapagmana. So ano pong ibig sabihin nung siya na lalabas sa iyong bituka ay ang iyong magiging tagapagmana. At inilabas ng Panginoon si Abram at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong saysayin ang mga bituin kung iyong mabibilang. At sinabi sa kanya, magiging gayon ang iyong binhi. At siya'y naniwala sa Panginoon at ibinilang niya ito sa kanya bilang katuwiran o matuwid. Mga kaibigan, yun po ang salaysay sa Genesis chapter 15 verse 1 through 6. Kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, sana'y may pagmamalaki siya. Pero wala siyang maipagmamalaki sa Diyos. Ano ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay naniwala sa Diyos at ito ay binilang sa kanya bilang katuwiran. Yun po ang sinasabi ng Holy Scripture. Ang ibinibigay sa nagtatrabaho ay hindi kaloob kung hindi bayad. Pero itinuring tayong matuwid ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kung hindi dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Makikita po sa Salmo chapter 32 verse 1 to 2, ito ang ibig sabihin ni Haring David nang banggitin niya ang pagiging mapalad ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanilang mabubuting gawa, hindi dahil sa kanilang mabubuting gawa. Ang sabi niya, mapalad ang taong pinatawad at kinalimutan na ng Diyos ang kanilang kasalanan. Mapalad ang tao kapag hindi na bibilang ng Diyos laban sa Kanya. Alin po ang hindi ibibilang? Ang kanyang mga nagawang kasalanan. Ang mga sinabing ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ang sinabi ito ni Haring David ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para na rin sa mga hindi Hudyo. Sino po ba ang mga hindi Hudyo sa kasulukuyan? Tayo po ay hindi Hudyo. Pero malalaman po natin mamaya kung paano at sino ang tunay na Hudyo. Alam natin itong dahil binanggit na. Itinuring ng Diyos na matuwid si Abram dahil sa kanyang pananampalataya. Tanong, kailan ba siya itinuring na matuwid? Ito po ang sagot. Hindi ba't noong hindi pa siya tuli? Tinuli siya bilang tanda na itinuring siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya si Abram ay naging ama ng mga mananampalataya, mga mananampalatayang hindi tuli at dahil sa kanilang pananampalataya. Siya rin ang ama ng mga Hudyong tuli, hindi dahil sila ay tuli sa laman, kung hindi dahil sumasampalataya rin sila tulad ni Abraham nung hindi pa siya tuli. Ang paliwanag sa mga tuli at hindi tuli. Ayon kay Pablo, naniniwala ang mga Hudyo na sila ang mga taong pinili ng Diyos dahil sila'y tuli. Pero, mga kapatid, ayon din kay Pablo,
May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para rin kayong mga hindi tuli. At kung sinusunod naman ng mga hindi tuli ang kautusan, ituturing silang tuli ng Diyos, para rin silang tuli. Kahit na kayo ay Hudyo at mga tuli, patutunayan ng mga hindi Hudyo na dapat kayong parusahan, sapagkat kahit hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautusan na sinusunod. Ano po ba ang kautusan na yon? Yun po yung 10 Commandments o yung 10 utos ng Diyos. Sinusunod naman nila ito, samantalang kayong may hawak na kautusan ay lumalabag. See? Kung sino po ang lumalabag sa kautusan, kahit ikaw ay Hudyo, ituturing ka rin ng Diyos na hindi tuli. At kung ikaw naman ay hindi Hudyo at sumusunod ka sa kautusan, ituturing ka ng Diyos na tuli at ikaw ay mapalad. Ang pagka-Hudyo ng isang tao, ito po ang eksplanasyon sa pagka-Hudyo ng tao. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya. Sa laman, ang tunay na Hudyo ay yung taong nagbago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu at hindi dahil sa tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. See? Yun po ang sabi ng Biblia. Lahat po ng sasambitin ko dito at paliwanag, hindi po galing sa akin. Yun po ay ang Biblia ang nagsasalita, si Pablo, at yun po ang paliwanag ni Pablo na ipinarating sa atin ngayong gabi. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamamanahin nila ang mundo. Ang pangakong ito ay binigay ng Diyos kay Abraham hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kung hindi dahil itinuring siya ng Diyos na matuwid. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kung ang mga nasasakop sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kung, ganito po yun, kung ang mga nasasakop lamang ng kautusan ng magiging tagapagmana, walang kabuluhan ng pananampalataya. At ganun din naman ang pangako ng Diyos. Ang kautusan, ang dahilan. Ang kautusan ang siyang naging dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. See? Ang kautusan ang dahilan kung bakit may parusa mula sa Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya't nakabatay ang pangako ng Diyos sa pananampalataya para ito'y maging biyaya ng Diyos at tiyak na matatanggap ng lahat ng lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga Hudyo na sakop ng kautusan, kundi maging ng mga hindi Hudyo na sumasampalataya ring tulad ni Abraham na ama ng lahat. So maliwanag po. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kaya sa paningin ng Diyos, si Abraham ang ating ama at ang Diyos na pininawalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na wala pa. Kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siya na magiging ama ng maraming bansa gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya. So, hindi nag-alinlangan si Abraham. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na ituturing ng Diyos ang kanyang pangako. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, kaya nga itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ang katagang itinuring na matuwid ay hindi lamang para kay Abraham. Hindi lamang po para kay Abraham yun, kung hindi para rin kanino?
sa atin. Tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid kung what? Tayo ay ituturing ng Diyos na matuwid kung sumasampalataya tayo sa Kanya, tayo sa Kanya na muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Pinatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Muling binuhay para tayo ay maituring na matuwid. So, I hope, saints, mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia at sinasaad ng Biblia na ituturing ng Diyos ang tao o tinuturing ng Diyos ang tao, hindi po sa mabubuting gawa niya, hindi po sa mabubuting gawa natin, bagkus sa pananampalataya natin sa Kanya. So, maliwanag po. Kahit po gaano kayo kabuti yung mga gawa natin, ay hindi po doon tayo ituturing na matuwid. Tandaan po natin yan. Hindi po ako nagsabi yan. Ang banal na Biblia at ang Diyos ang nagsabi yan. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po at sana'y ito'y tumimo sa ating buhay at malaman natin na hindi lang po tayo sa mga gawa o mabubuting gawa ituturing, kung hindi higit sa lahat sa pananampalataya natin kay Hesukristo na ating Panginoon. So, sana po lumalim at pinapanalangin po natin na magkaroon pa tayo ng malalim na kaugnayan at relasyon sa Panginoon para po sa ating spiritual health, hindi lang po sa ating physical health na tinuturan. So maraming salamat po at magandang gabi po. Bago po tayo magtapos, tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, maraming salamat po sa inyong balita na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at natutunan namin na ang aming mga gawa ay hindi mo kami tuturing na matuwid doon, bagkus sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at ito po'y naging kaliwanagan para sa amin ngayong gabi at naway maging guide namin ito hanggang sa inyong pagdating. Hinihingi po namin ang lahat ng kagabay at pasasalamat sa Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po at magandang gabi. Shalom po, pagpalain po tayo lahat. Bye!